A blessed day to everyone. I am Eliza Sandon and welcome again to day 232 of 365 daily devotion with Bible character edition. And today is July 21, 2026 at yung title ng devotion natin ito ngayon is The Cause of Truth Telling. And for character, still si Prophet Jeremiah at nasa pangatlong araw na tayo. So yung day 1, ito nga yung tinalakay natin yung calling. Ito nung bata pa si Jeremiah, nakatanggap na siya ng calling sa Diyos. And ito nga yung maging prophet. And pangalawang araw, the message. Ito yung repentance. And ngayong araw, day 3 is the persecution. His persecution. So, ganun talaga yung mga propeta. Hindi maiiwasan sa kanila na sila'y nakaka-receive ng many persecution just because of the truth that he keep on telling. So, in this time, ang bayan ng Judah, nasa gitna sila ng crisis. They are being besieged by Babylon. Nakaranas sila ng tagutom to the point na kahit yung sarili nilang mga anak, kinakain nila. How brutally it is, diba? And the people of Judah, mas lalong nagagalit kay Jeremiah dahil sa mensahe niya na sumuko na lang yung mga tao at magpasakop sa Babylon. Dahil ayun naman ang kalooban ng Diyos. Pero yung term na yon, yung pagsalita ni Jeremiah na ganun is naging sobrang negative ito sa kanila dahil gusto nila yung marinig ay yung comfort, yung deliverance, yung pleasing sa kanilang mga tenga. Pero kasi ang salita ng Diyos talagang lalo na kapag tayo ay makasalanan, hindi never ito magiging comfortable sa ating mga pandinig, lalo na sa ating mga buhay. And now, para naman sa ating scripture for today, ito nga ay sa Jeremiah 21, and it says, when the priest Pashur, son of Immer, the official in charge of the temple of the Lord, heard Jeremiah prophesying this thing. Ano yung this thing dito? Ito yung na mention in preceding chapter verse 19. Ito nga yung in-announce ng Panginoon yung severe judgment nito sa Judah dahil they forsaken the Lord. They filled the land with idolatry. Ito nga sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. They burned sacrifices to foreign gods. Sinamba nila yung mga Diyos-Diyosan ng ibang bayan. Katulad nga si Molech. And shed innocent blood. Ito yung sinasacrifice nila yung kanilang mga anak. Sinusunog nila yung mga bata. And sa verse 2, he had Jeremiah the prophet beaten and put in the stock at the upper gate of Benjamin at the Lord's temple. So, nung narinig niya itong mga pahayag ng Panginoon mula kay Jeremiah, ay binugbog niya itong si Jeremiah, pinarusahan, hanggang sa ganun din ang ginawa ng ibang tao sa kanya. And now, para sa ating katuruan, mula sa verse na ito, ay number 1, Jeremiah refused to dilute God's word. Hindi niya binago yung gustong iparating ng Lord para lang ma-fit sa mga tao doon sa paligid niya yung mensahe ng Diyos. The truth most of the time bring us heartache, lalo na sa gospel. If it's your first time to hear the message of the Lord, yung gusto niya sa buhay mo, tago sa puso ang sakit. Kasi doon mo ma-realize na napakalayo pala ng buhay mo sa gustong buhay sa'yo ng Panginoon. Dahil yung gospel, hindi tayo binibaby niyan or nor sugar coating, directly, no filter, pinapakita ng Diyos sa atin kung ano yung kalagayan natin sa kanyang paningin. Ano yung status natin sa harapan ng Panginoon. And pangalawa, Jeremiah was persecuted for telling the truth. Ito yung consequence kapag sumusunod ka talaga sa Panginoon. Hindi ito maiiwasan. Nakaranas ng iba't ibang persecution si Jeremiah dahil sa Panginoon na pagtawag sa kanya. Pero sabi kasi ng Panginoon sa verse 7 ng chapter 1, you must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Sabihin mo lahat ng sasabihin ko. And despite of persecution, the Lord God sustain and protect Jeremiah. Ayun yung ating pangatlong katuruan. Kapag tinawag ka ng Diyos, pag sumunod ka, makakaranas ka ng persecution. But despite of persecution, ang Lord palagi kanyang iso-sustain, palagi kanyang poprotektahan. Kung paano niya pinotektahan si Jeremiah.
Maraming pagkakataon na possible na patay na si Jeremiah. Pero kapag talaga ang Diyos may calling, habang hindi ka pa tapos sa mission mo, hindi hahayaan ng Diyos na ang buhay mo ay mapunta lang sa kamay ng mga umuusig. At eto naman, para sa ating application, paano ba natin ito dapat or paano natin ma-apply sa ating mga buhay? Number one, be a truth teller without watering down God's word. Kung gusto natin sumunod sa Panginoon, be to become a truth teller, huwag tayong mag-fit sa kung ano yung gusto ng mundo. Hindi natin babaguhin ang salita ng Diyos just because masasaktan sila. Meaning you don't need to fit on what people flesh expecting to hear. It is better to hear hard truth than sweet lies. Kasi dito natin mapapakita yung totoong care natin sa ating kapwa. And now, if you seem to be get offended, then be willing to offend when necessary to speak the truth. Pangalawang application natin yun. In Proverbs 9 says, if you correct a wise person, they will love you and become wiser. But correcting a fool will only cause them to hate you. So dito pa lang, yung taong magbabago, yung taong tatanggap doon sa pagkokorek na ginawa mo, they are the people who is wise. And syempre kapag kinagalitan ka naman, they are the one who is foolish. We don't force, pero dito mo kasi makikita sino yung ina-allowed mo sa environment mo. Is it wise you allowing to have an access to your life or a fool? And sometimes telling the truth will cause you to lose friends, but that as well gaining more Christ. It is better to lose friend than to lose Christ. And lastly, be loving and respectful at all times when speaking the truth. Hindi lang tayo puro truth. Dapat balance pa rin yung truth and grace when rebuking someone. If you made them realize the weight of their sinner life, in the sight of the Lord, dapat maparamdam pa rin natin sa kanila yung love and respect ng Diyos, na mas malaki pa rin yun kesa sa ating mga kasalanan. Ang gusto ng Diyos, maunawaan natin yung kasalanan ng ating pamumuhay at maayos or masaya ang Diyos din na at maraming anghel ang nagdiriwang sa langit sa oras na yung tao na ito or kahit tayo mismo ay buong pusong lalapit sa Panginoon at magsisisi. Kaya do not delay repentance katulad nga na ating katuruan kahapon. So again, be loving and respectful at all times when speaking the truth. And lastly, para sa ating reflection, why it is important to keep telling the truth even when we are persecuted for it. And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for the life of Jeremiah and as well sa life ni Jesus, Lord God, na siyang ginamit mo, Lord God, para maging modelo namin, Panginoon, na ang pagsunod sa inyo, Panginoon, is hindi smooth sailing, Lord God. Makakaranas pa rin kami ng persecution or kung anumang pagtingin ng ibang tao sa amin. But despite of those, Lord God, nananalig pa rin kami, Panginoon, na kasama ka namin at poprotektahan mo kami at gagabayan, Panginoon. Papalakasin mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon, na tumayo, Panginoon, para sa pangalan mo. And Lord, we pray, Lord God, for those people, Lord God, na kailangan ka, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, pakagamitin mo kami upang maabot sila, Panginoon. May our words, Lord God, be holy and glorify your name always, Lord God. Ikaw nawa palagi, Panginoon, manguna sa bawat gawain. At Panginoon, tulungan mo kami magbahagi ng salita, Panginoon, nang hindi finifit sa gusto ng mga tao, Panginoon, not to please people, Lord God, but only pleasing you, Lord God. At Panginoon, ikaw nawa ang bahala sa provision, Lord God, sa lahat ng aming mga kakailanganin. Lord God, maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.